Ang ating pag-aaralan ay ang asignaturang Aralin Panlipunan sa ika-4 na baitang. Ito ay may pamagat na mga gawain at epekto ng gawaing pansibiko. Sa araling ito, inaasahan ang sumusunod. Una, makapagbibigay ka ng halimbawa ng gawaing pansibiko. Pangalawa, maipapaliwanag mo ang kabutihang dulot ng gawaing pansibiko sa isang bansa. Pangatlo, mahihinuha mo ang epekto ng kagalingang pansibiko sa pag-unlad ng bansa. Sa nakaraang talakayan, nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang sibiko. Ito ay nangangahulugang mamamayan. Ang mga mamamayang ito ang bumubuo sa isang lipunan. Napag-aralan din natin ang kahulugan at mga kahalagahan ng mga gawaing pansibiko. Ngayon naman sa ating aralin at ito ang ating aalamin. Ano-ano ang halimbawa ng gawaing pansibiko? Pangalawa, paano ito naisasagawa ng bawat isa? May iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Maaari itong iayon sa kakayahan ng individual o grupo. Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay makikita sa payak na paggawa ng kabutihan. Ito ang mga larawan ng mga kaugaliang Pilipino na dapat nating taglayin. Ito ay itinuturo ng ating mga magulang sa ating tahanan at ang ating mga guro sa ating paaralan. Isa-isahin natin ang halimbawa ng gawaing pansibiko. Una, magalang na pakikipag-usap sa matatanda. Laging tatandaan gumamit ng salitang po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda sa atin. Pangalawa, paggabay sa paglalakad sa may kapansanan. Kung kayo ay tumatawid sa kalsada at mayroon kayong kasabay na matanda at may kapansanan, maaari ninyo silang tulungan upang mabilis at ligtas silang makatawid. Isa pang gawaing pansibiko na kaya ninyong gawin ay ang pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran. Ang pagtangkilik sa mga produkto ng inyong komunidad at ng ating bansa ay halimbawa rin ng mga gawaing pansibiko na maaari mo nang umpisahan ngayon pa lamang. Ang pagsunod sa mga batas ng inyong munisipyo at maging ng ating bansa ay isa pang paraan. Maging ang pagtulong sa pamamahala sa trapiko ng mga batang scout ay isa ring gawaing pansibiko. May mga gawaing pansibiko rin na maaaring gampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Ilang halimbawa ay sa mga samahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan. Samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Dumako naman tayo sa epekto ng gawaing pansibiko sa bansa. Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko na sinasalihan lalo na ng nakakatanda. Sa kabuuan, maaaring tingnan sa dalawang mukha ang naidudulot ng gawaing pansibiko. Una ay ang pangmadali ang epekto at ang pangalawa ay ang pangmatagalang epekto. Unahin natin ang pangmadali ang epekto ng gawaing pansibiko. Ito ay ang pagbibigay ng kagyat na lunas dahil sa mga taong nagkukusang loob na tumugon sa isang sitwasyon.
Mga halimbawa ng panandaliang epekto. Una, pag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ito ay maaaring sa panahon ng sunog, pagbagyo, paglindol, o di kaya pagkakaroon ng tsunami. Pangalawa ay ang pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Pangatlo ay ang pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakakaranas ng gutom at sakit. Ito rin ay ang pagkakaloob ng serbisyong libreng gamutan, konsultasyon at mga gamot sa mga medical mission sa mga lugar na malalayo sa hospital. Talakayin naman natin ang pangmatagalang epekto ng gawaing pansibiko. Nangyayari ito sa mahabang panahon kung saan ang resultang matatamasa ay panghabang buhay. Sa pangalawang mukha na ito ng kagalingang pansibiko, nabibigyang solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. Ito ang mga halimbawa ng pangmatagalang epekto. Una, programang pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Pangalawa ay ang programang pangliterasi sa mga di nakapag-aral. Pangatlo, pagbuo ng mga liga, pagturo ng sports, at pagbibigay ng pasilidad. Isa pang gawaing pansibiko na may pantagalang epekto ay ang pagbuo ng programang pangkabuhayan sa mga grupong etniko. Pagbuo ng kooperatiba, sumali sa paggawa ng mga lokal na produkto o magtinda ng mga ito. Laging tandaan mga bata, may iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Maaari itong gampanan ng sinuman, bata man o matanda, batay sa kanyang kakayahan. May dalawang mukha ng kabutihang na idudulot ang gawaing pansibiko. Isang mukha nito ang kagyat na pagtugon sa mga nangangailangan. Ang isa pa ay ang pangmahabang panahong dulot nito sa tao at sa bansa. Sagutin natin. Sagutin kung panandalian o pangmatagalan ang gawain. Sabihin ang kahalagahang maidudulot sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa inyong notebook. Una, magaling. Ito ay panandaliang epekto. Pangalawa, mahusay mga bata. Pangatlo, tama, panandalian. Pang-apat, magaling. Ito ay pangmatagalan. Panglima, napakahusay. Great job mga bata! Tunay na kayo ay nakinig sa ating talakayan. Sa muli, ito si Teacher Celine. Kung nakatulong sa inyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa bago nating mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat!